Dominant Protector. Credit to the author. 3,631-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung mas malaki ang tindahan, mas maganda ang mga gamit doon. Hindi gustong makaligtaan ni Terence ang isang bihirang malaking tindahan na tulad nito, sinundan niya ang karamihan at pumasok. Matapos makapasok sa tindahan, mabilis na napansin ni Terence ang pagkakaiba ng Hong Chamber of Commerce shop na ito at ng iba pang mga tindahan sa panloob na kalye. Mas maringal ang dekorasyon, ngunit ang susi ay mas maraming tao ang nakasuot ng iconic na uniforme ng mga piling alagad ng 3 pavilion kaysa sa ibang mga tindahan. Sa madaling salita, kahit na hindi ngayon ang araw ng pagbubukas ng panloob na kalye, ang negosyo ng Hong Chamber of Commerce na ito ay tiyak na magiging mas sikat kaysa sa ibang mga tindahan. Ito ay maaaring makita na mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwang tungkol dito. Ang apdo ng Northern Sea Dragonfish, na nagkakahalaga ng 588 Espiritu Jade. Misteryosong patak ng tubig, presyong 649 na Spirit Jade. Balat ng ahas sa lupa, ang presyo ay 320 piraso ng espiritual na jade. Nabuksan ang mga mata ni Terence sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang hanay ng mga display. Ito ang mga bagay na hindi pa narinig ni Terence sa karaniwang mundo. Bagamat ang mga bagay na ito ay walang tiyak na gamit, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura, masasabi na ang mga ito ay hindi ordinaryong mga bagay. Napagtanto din ni Terence na sa kamara ng komersyo na ito, walang kahit isang bagay na mababa sa 100 espiritual na jade ang presyo. Hindi pa banggitin ang mga panlabas at gitnang kalye, maging ang iba pang mga tindahan sa mga panloob na kalye ay namutlak kung ihahambing dito. Halos hindi sila magka-level. Hindi katakataka na maakit nito ang napakaraming piling alagad mula sa 3 pavilion. Ang layout ng mga tindahan ng Hong Chamber of Commerce ay nahahati sa 3 palapag na hugis pyramid. Kung mas mataas ang sahig, mas maliit ang espasyo sa attic, at mas kaunti ang mga exhibit doon. Siyempre, ang presyo ng bawat exhibit ay mas mataas, at ilan sa kanila ay napresyuhan na ng libu-libong espiritual na jade. Common sense na ang mga exhibit sa ikalawang palapag ay palaging mas maganda kaysa sa mga nasa unang palapag. Mabilis na inilibot ni Terence ang ikalawang palapag, walang planong huminto ng masyadong mahaba. Kung tutuusin, wala na siyang masyadong pera, at sayang ang pagtingin sa paligid. Para sa ikatlong palapag, nais ni Terence na umakyat at palawakin ang kanyang pananaw, ngunit pinigilan siya ng mga tao mula sa Hong Chamber of Commerce. Ang ikatlong palapag ay ang VIP area ng Hong Chamber of Commerce, at tanging ang mga bisitang gumastos ng higit sa 1,000 espiritong si Jade ang pinayagang makapasok. Ang panloob na kalye ay isa ng VIP na pag-iral sa Market Square, at ang Hong Chamber of Commerce na ito ay isa sa mga nangungunang tindahan sa panloob na kalye. Kung gayon, hindi ba itong pinaghihigpitang ikatlong palapag ang magiging mandirigma sa mga VIP? Hulaan ni Terence na kung sino ang makapasok sa lugar na ito ay malamang na isang big shot sa buong Sky-class island. Na-curious siya kung ano ang nasa ikatlong palapag, ngunit wala siyang ibang magagawa kundi pigilan ang kanyang pag-uusisa dahil naitakda na ang mga patakaran. Ngunit sa sandaling ito, bumibilis ang tibok ng kanyang puso na para bang may namiss siyang mahalagang bagay. Tulad ng pagkalito ni Terence, ang boses ng multo ay tumunog sa kanyang isipan, huwag ka nang umalis. Pumunta sa sulok ng display rack sa kanan at tingnan. Napakurap si Terence. Ang bagay ay matagal nang nasa Jade Space, ngunit bihira itong magsalita maliban kung ito ay isang bagay na mahalaga. Nakahanap ba ito ng ilang kayamanan? May pag-aalinlangan sa kanyang puso, sinunod ni Terence ang mga tagubilin ng makamulto na bagay at naglakad patungo sa sulok ng display shelf. Walang masyadong kapansin-pansing mga bagay dito, at malinaw na mas kaunti ang mga tao dito kumpara sa ibang mga lugar. Mayroon lamang isang tao na nakatayo sa tabi ni Terence, at marahil siya ay isang inner sect disciple. Senior Ghost, ang ibig mong sabihin sa lugar na ito. Ginamit ni Terence ang kanyang kamalayan para makipag-usap sa bagay. Tama, magandang bagay itong Star Inkstone. Mag-isip ng paraan para makuha ito. Sabi ng makamulto. Star Inkstone.
Lumingalinga si Terence sa kaliwa at kanan, 2 o 3 bagay lang ang nandito, at mabilis niyang nahanap kung ano ang pinag-uusapan ng Moldita. Star Ink Stones? Ngunit wala silang label, ang presyo lang. Nakalagay ito sa sulok ng display cabinet. Sa hugis nito ay tila isang batong itim na kasing laki ng kamao. Mula sa labas, ito ay mukhang ganap na ordinaryo, ngunit ang presyo nito ay medyo nakakagulat, 1,000 espiritual na jade. Kung ikukumpara sa iba pang mga mamahaling bagay, itong Star Ink Stone na napresyohan ng 1,000 ay hindi lamang hindi magandang tingnan, ngunit ito rin ay ganap na walang silbi. Sa mata ng iba, ito ay isang scam lamang, na humantong sa walang huminto dito. Gayunpaman, alam ni Terence na ang Star Ink Stone na ito ay hindi simple. The moment he saw it, he felt the same throbbing in his heart again. Para siyang nakatelepathically connected dito. Inaakit siya ng mukhang ordinaryong batong ito. Hindi kaya ito ay isang kayamanan na napabayaan ng iba. Hindi alam ni Terence ang nangyayari at tinanong niya ang multo, Senior Ghost, ano ang silbi nitong Star Ink Stone? Walang silbi na sabihin sa iyo ngayon. Dapat kang mag-isip ng paraan para makuha mo na ito. Sasama ako sa iyo, sabi ng makamulto at iniwan si Terence mag-isa, nalilitong nakatingin sa itim na bato. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata ng walang imak. Hindi man lang niya sinabi sa kanya kung ano ang silbi nito, at nakuha niya ang batong ito ng walang dahilan. 1,000 espiritual na jade. Hindi ganoon kadaling makuha. Sa kabutihang palad, mayroon siyang jade space, isang cheating artifact. Kung sino pa yan, sa sobrang takot nila ay nanlambot na ang mga paa nila pagkatapos marinig ang presyo. Ngunit alam niyang pagsisisihan niya ito sa hinaharap kung mapapalampas niya ang bituing inkstone na ito. Kahit na walang sinabi ang multo, hindi niya kayang bitawan ang kakaibang telepathy na iyon ngayon lang. Tahimik na pinagmasdan ni Terence ang Star Ink Stone. Napansin niya na ang inner sect disciple na nasa tabi niya ay parang interesado rin sa Star Ink Stone. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagnanasa, at tila gusto niyang bilhin ito sa lugar. Gayunpaman, salungat ang kanyang ekspresyon. Parang wala siyang ganoon karaming spirit jade sa kamay. Kahit na para sa panloob ng mga disipulo ng 3 pavilion, ang 1,000 espiritual na jade ay isang malaking halaga ng pera. Imposible para sa mga ordinaryong disipulo na magkaroon ng napakaraming espiritual na jade. Maliban kung ito ay isang young master na may malalim na background tulad ni Linden, o isang mataas na antas ng manager na may malaking kapangyarihan sa loob ng 3 pavilion, imposible para sa kanila na magkaroon nito. Nakahinga ng maluwag si Terence, mabuti na lang at napakataas ng presyo ng Star Ink Stone kung hindi ay nakuha na ito ng lalaking ito. Ngunit kahit na ang taong ito ay hindi makatipa ng ganoong karaming espiritong si Jade sa ganoong kaikling panahon, hindi siya mukhang isang normal na disipulo. Nagbigay siya ng pakiramdam na siya ay mas malakas kaysa sa isang tulad ni Gavan. Sino ang nakakaalam kung kailan niya makakalap ang 1,000 espiritong si Jade? Kung gusto niyang makuha ang Star Ink Stone, kailangan niyang makuha ito bago makuha ng kabilang partido, at kaya nakaramdam ng matinding pressure si Terence. Si Terence ay mayroon lamang halos 50 piraso ng espiritual na jade sa kamay ngayon. Sa kanyang kasalukuyang rate ng pagmimina at pagtatago ng 2 piraso sa isang araw, aabutin siya ng hindi bababa sa 1 taon upang makakuha ng 1,000 piraso ng espiritual na jade na halatang hindi makatotohanan. 3,632. Hindi sana nanatili si Terence sa mind zone ng ganoon katagal, at ang Star Ink Stone ay nabili na ng iba. Sa makatuwid, kung gusto niyang makuha ang mga Star Ink Stone na ito, kailangan niyang mag-isip ng paraan para mabilis na makuha ang espiritong si Jade sa maikling panahon. Tila kailangan niyang humanap ng oras para subukan ang pagiging posible ng ideya na ipagpalit ang magaling na Jade sa walang kwentang Jade. Nagpa siya si Terence. Maliban dito, ang iba pang mga pamamaraan ay masyadong mabagal. Ito ang tanging paraan upang mapakinabangan ang epekto ng espasyo ng Jade. Siyempre, may mga panganib na kasangkot, kaya kailangan niyang subukan ito. Habang pinagmamasdan ni Terence ang Star Ink Stone, lumingon ang inner sect disciple para tingnan siya. Nagulat siya nang makita ang isang taong nakakaalam kung ano ang mabuti sa kanyang ginawa, at ang kanyang mga mata ay napuno ng puot na tila siya ay isang katunggali.
Gayunpaman, pagkatapos makita ang kasuotan ni Terence, ang kanyang mga mata ay napuno ng pang-aalipusta, na parang wala na siyang pakialam kay Terence. Hindi ito nakakagulat dahil hindi lang binago ni Terence ang kanyang mukha gamit ang Chenzi mask, hindi man lang siya nagsuot ng signature na damit ng mga panloob na disipulo ng pavilion. Sa mata ng iba, isa lang siyang grassroots practitioner. Bagaman ang merkado ay bukas sa lahat ng mga magsasaka sa hilagang bahagi ng Skyclass Island, ang mga grassroots rogue cultivator ay malinaw na nasa ilalim ng hierarchy kumpara sa mga alagad ng tatlong pavilion. Ito ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit upang kunin ang mga mahihirap na taong ito na kumuha ng astronomical figure tulad ng 1,000 espiritual na jade. Isang pagpapala na para sa gayong tao na pumasok sa bukas na araw ng kalye sa loob upang tingnan, ngunit gusto niyang bumili ng isang kayamanan na nagkakahalaga ng 1,000 espiritual na jade. Sa iyong mga pangarap. Gayunpaman, kahit na minamaliit niya ang kawawang grassroots practitioner na ito na si Terence, hindi nito binago ang katotohanan na kulang din sa pera ang tumataas na Pavilion Inner Sect disciple na ito. Pagkatapos ng ilang beses na matako na tumingin sa Star Inkstone, tumalikod na lang siya at umalis, nag-iwan ng mapang uyam na pangungusap ng lampasan niya si Terence, isang Polaka na nagnanasa sa laman ng swan, mayroon talagang lahat ng uri ng tao sa mga araw na ito. Umiling si Terence na may kalahating ngiti habang pinapanood ang lalaki na umalis. Iniisip niya kung ano ang magiging ekspresyon ng lalaki kung kukuha siya ng karne ng swan isang araw. Pagkatapos bisitahin ang Chamber of Commerce, binisita ni Terence ang iba pang mga tindahan sa panloob na kalye. Hindi na niya masyadong pinansin ang ibang gamit dahil masyado siyang nakatutok sa Star Inkstone. Tungkol naman sa napakagandang damo na lumalamon sa puso, hindi niya ito mahanap kahit na hinanap niya ang buong kalye sa loob. Tila kailangan niyang mag-isip ng paraan upang mahanap ito sa panahon ng pagtanggap ng pagsubok sa bagong pavilion. Pagkatapos umalis sa palengke, bumalik si Terence sa kuweba at inayos ang 5 halamang binili niya noon, inilagay ang mga ito sa tabi ng jade. Ito ay isang automatikong Shenong medicine cauldron na espesyal na ginawa ni Jenny para sa kanya noong mortal na mundo. Hanggat ang mga sangkap ay inihanda, at ang heaven class na chi ay nai-inject dito, automatiko itong gagawa ng isang 3rd grade na tableta. Kung ang Heaven Class Full Circle na chi ay itinurok dito, maaari itong makagawa ng 4th grade Heaven's Path Golden Pill. Ito ay tunay na isang banal na kasangkapan para sa alchemy. Sa pag-iisip tungkol kay Jenny, nawala si Terence sa kanyang focus. Dumating din siya sa Skyclass Island, ngunit wala siya sa North Island. Nasaan siya ngayon? Jenny, okay ka lang? Salamat sa pagbuo ng automatikong Shenong medicine cauldron para sa akin. Sa pag-iisip kay Jenny, naging determinado ang mga mata ni Terence. Para sa kapakanan ng mga pamilyar na taong ito, kailangang magpatuloy si Terence. Ngayon na gusto niyang pinuhin ang gintong tableta sa landas ng langit, handa na ang lahat maliban sa mahalagang elemento. Hanggat maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, magiging maayos ang lahat. Maliban sa gawing golden pill ang Heaven's Path para tumaas ang kanyang lakas, ang isa pang gawain ni Terence ngayon ay ang mabilis na makuha ang espiritong si Jade. Pagkatapos ng lahat, ang Star Inkstone ay maaaring mabili ng isang tao anumang oras. Ang pinakamaasahang pagpipilian ay kumita ng 1,000 espiritong Jade sa loob ng 1 buwan at bilhin ito sa susunod na araw ng pagbubukas ng panloob na kalye. Gayunpaman, ang usapin ng pagpapalit ng mabuting jade sa walang kwentang jade ay kailangan pa ring maingat na planuhin. Kung isa sa buhay niya ito bago iyon, natatakot siya na makaakit ito ng hindi inaasahang gulo. Sa ikalawang araw, pumunta si Terence sa espiritual na Jade Hall para sa akin gaya ng dati, ngunit nabangga niya sina Gavin at Tony sa pasukan. Hindi niya alam kung sinasadya nilang hamarang sa daan. Nang makita ang figure ni Terence mula sa malayo, hindi na makapaghintay si Tony na magsalita, "Yo, hindi ba ito ang baguhan na cool na kumilos? Isang araw ka lang nagpahinga at gumagaan na ang iyong dibdib. Terence, kung masikip ang dibdib mo, iminumungkahi kung magpahinga ka pa ng ilang araw." Nagkunwari si Gavin na naunawaan at tumawa. "Wala na akong ibang maipapangako sa iyo, pero mabibigyan pa kita ng ilang araw na bakasyon. Tutal, super newcomer ka sa Green Cloud Pavilion natin.
Kapag na-depress ka at nabaliw dahil wala kang mahanap na magandang jade, magu-guilty ako sa isang malaking krimen, hindi ba? Tumingin si Terence sa dalawa, may ngiti sa labi. Salamat sa pag-unawa mo, Kuya Mold. Gayunpaman, naayos ko na ang swerte ko at medyo nakaipon na ako ng kaunting karakter pagkatapos magpahinga ng isang araw kahapon. Who knows? Baka sumabog na naman ako ngayon. Path. Tumawa sina Gavin at Tony nang marinig ito. Mag-ipon ng karakter. Kaya talagang tulala ang lalaking ito. Kaya niyang sabihin ang mga katangahang salita. Wala talagang katapusan ang daan ng tanga. Haha, to think that there's such a amazing ability. Terence Jr. brother is really a genius who stand out from the common world. Then go ahead and dig. Ngayon, iimbitahan kita para ipakita sa amin ang iyong galing. Pagdating ng panahon, tiyak na titipunin ko ang lahat ng bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion para manood at matuto mula sa iyo. We'll wait and see. Tawa ng tawa si Gavin at ang kanyang kasama na halos himatayan. Kung iisipin na dati nilang tinuturing ang hanggal na ito bilang isang malaking kaaway, ngunit ngayon na naisip nila ito, sila ay bulag na lamang. Itong si Terence, maliban sa pagkakaroon ng swerte, siya ay talagang wala. Gayunpaman, hehe, ako, si Gavin, ay kilala bilang Lock Terminator. Wait lang. Hehe. Tapos aabangan ko. Tumalikod si Terence at naglakad papunta sa tunnel number 10. 12 oras ang lumipas sa isang iglap, at oras na para muling magtrabaho. Nakatipon na si Gavin ng isang grupo ng mga baguhan upang maghintay sa pintuan. Dahil ang hanggal na si Terence ay gustong gumawa ng kalokohan, walang dahilan para pigilan siya, kailangan niyang makipagtulungan. Si Terence ang huling lumabas gaya ng dati, at ang unang sinabi ni Gavin ay, halika, bigyan natin ng palakpakan ang ating super rookie. Ipakita niya sa atin kung paano siya sisubog ng may kapangyarihan ngayon. Agad namang nagtawanan ang mga rookies at masigasig na pumalakpak. Sa ganitong paraan, hindi lang sila. Ang ilan sa iba pang mga tao na hindi umalis ay naakit din. Maging ang mga gwardya ay hindi napigil ang lumingon sa direksyong ito. 3,633. Tuwang-tuwa si Gavin, wala siyang kumpiyansa na gawin ito kung hindi niya na-scout ang ika-10 mine zone noon, ngunit sigurado siya na hindi makakahanap si Terence ng anumang magandang bagay ngayon. Malinaw na mapapahiya si Terence sa sitwasyong ito, at kung mas marami ang tao, mas mabuti ito. Sumigaw siya, ipapakilala ko siya sa ibang mga disipulo na hindi alam kung ano ang nangyayari. Ito ang bagong disipulo ng ating Green Cloud Pavilion, si Terence. Nangako siya sa amin na makakahukay siya ng ilang magaling na jade mula sa ika-10 mine zone ngayon. Kung wala kang ibang gagawin, maaari kang pumunta at saksihan ito. Maaari mong mahukay ang mabuting jade mula sa ika-10 mine zone. May mali ba sa utak ng lalaking ito? Agad namang ngumisi ang ibang taong naakit. Maaaring hindi iyon ang kaso. Hindi ba't sinabi mo na may nakahukay ng maraming mabuting jade mula sa ika-10 mine zone ilang araw na ang nakalipas? Maaaring ito ba ang lalaking ito? Gumanti naman ang isang tao sa karamihan. Lumingon si Gavin sa lalaki at tumawa ng masama. Kung gayon, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Kung si Terence ay makakakuha ng higit sa 3 piraso ng magandang jade ngayon, mawawalan ako ng 10 espiritual na jade sa iyo. Ngunit kung hindi siya nakakuha ng 3, hindi mo na kailangang bigyan ako ng 10 espiritual na jade, 5 o hindi, 3 ang magagawa mo. Paano mo ito ginawa? Ako, ayoko tumaya. Umatras ang lalaki, narinig lang niya ang tungkol sa tagumpay ni Terence sa Mine Zone Area 10, at hindi siya naglakas loob na ipusta ang kanyang pinaghirapang pera sa isang bagay na ganoon. Stop! Wala ka namang lakas ng loob, bakit ka sumisigaw, duwag ka? Ngumisi si Gavin dahilan para mamula ang mukha ng lalaki. Pagkatapos ay tinuro niya ang isa pang lalaki at sumigaw, ikaw. Sa ekspresyon mo, parang naniniwala ka na makakahukay si Terence ng magandang piraso ng jade. Gusto mo bang tumaya sa akin? I wouldn't dare. Ang lalaking itinuro ni Gavin ay mabilis na lumiit sa kanyang leeg, dahilan para mapahagalpak sa tawa ang ibang nasa paligid niya. Napaawang ang bibig ni Gavin sa pang-aalipusta, at pagkatapos ay tinuro niya ang iba. Ikaw. Ikaw. At ikaw.
Naglakas loob ka bang pumusta sa akin? $3 at maaari kang manalo ng $10. Ito ay isang bihirang pagkakataon, ngunit hindi mo ito makuha sa sandaling maipasa mo ang nayon na ito. Ang mga taong itinuro ni Gavin ay natakot lahat sa takot, hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Anong biro? Para sa mga taong tulad nila na nagsumikap sa pagmimina, maaari lamang silang kumita ng 3 espiritual na jade pagkatapos ng isang buwang pagsusumikap. Sino ang magiging hanggal na gumastos ng isang buwang pinaghirapang pera sa isang estranghero tulad ni Terence? Ang paghuhukay ng higit sa 3 piraso ng magandang jade sa ika-10 mine zone, ang ganitong uri ng taya na halatang siguradong talo, kung sino ang pumayag ay tiyak na tulala. Isang grupo ng mga duwag na walang bola. Si Gavin ay tumingin-tingin sa paligid ng may pagyayabang, at sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata sa 2 tao. Pabirong sabi niya, Randolph, Hernan, hindi ba't 2 kayong taga-suporta ni Terence? Ayaw mo rin bang tumaya? Baka naman minamaliit mo ang amo mong si Terence at gusto mong lumingon kay Tony ngayon. Bagamat hindi kasiya siya pakinggan, ito ay isang matalinong pagpili. Hindi kita pipigilan. Matapos tawagin ni Gavin sa publiko, agad na nakatuon ang mga mata ng lahat sa kanilang 2. Randolph at biglang natalo si Hernan. Ang 2 ay hindi nag-sign up para sa mine zone area, kaya hindi sila lilito dito sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Partikular na hiniling ni Gavin kay Tony na tawagan sila para masaksihan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ni Terence. Kung sabihin, ito ay isang babala sa mga unggoy. Dahil ito ang utos ng kanilang kuya na si Gavin, Randolph at si Hernan ay hindi nang ahas na sumaway. Bukod pa rito, ang insidente ni Terence sa mine zone ay naging mainit na paksa sa mga araw na ito. Gaya nga ng kasabihan, mas mabuti ang makakita kaysa makarinig. Bilang gang ni Terence, makatwirang pumunta sila at pakialaman ang sitwasyon ni Terence, ngunit hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Pinipilit ni Gavin silang 2 na manindigan sa harap ng lahat, nakakahiya kung matatakot sila tulad ng iba at sasabihing ayaw nilang tumaya, at magpapalamig kay Terence at maging sa puso ng kanilang senior. Ito ay lahat salamat kay Terence na ang 2 sa kanila ay maaaring magkaroon ng kanilang mga cultivation home. Kung hindi sila tumindig at sumuporta kay Terence ngayon, sila ay isang ingrate. Sasama ba talaga siya sa sekta ni Tony gaya ng sinabi ni Gavin? Gayunpaman, wala silang puhunan para tumaya. Randolph at si Hernan ay mayroon lamang 2 piraso ng espiritual na jade sa kabuuan, at iyon ang ibinigay sa kanila ni Gavin dati. Halos naubos na nila ang lahat ng espiritual na chi sa mundo. Kung natalo sila sa taya at hindi nila maalis ang espiritual na jade, hindi ba nila isusuko ang kanilang mga sarili para mabantaan? Nang dumating ang oras na iyon, kahit gaano pa sila gustong harapin ni Gavin, hindi sila makakapagsabi ng kahit isang salita ng reklamo. Dagdag pa, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon ni Terence, kung papayag siya sa taya na ito, siguradong matatalo siya. Walang pagkakataon na swertehin siya. Wala siyang puhunan para sumugal. Kung hindi ka magsusugal, ikaw ay walang utang na loob. Saglit, Randolph, at nasa dilema si Hernan. Humalaklak si Tony habang nakatingin ang mga tao na may kalahating ngiti, kahit na pareho kayong basura at pati mga mata ay tanga, pero alang-alang sa pagiging magkapatid at sa mukha ng 9th cousin, maaasahan ko kayong matatanggap. In the future, mas maging masipag ka na lang at dalhan mo ako ng tsaa araw-araw. Wow. Magdala ng tsaa at tubig. Ito ay isang bagay na dapat gawin ng isang manservant. Bilang Sky Class Masters, iginagalang sila ng lahat ng tao sa labas, hindi lang sila magiging mga utusan, hindi banggitin na walang paraan para makipagkasundo sila kay Tony. Nagtawanan ang buong hall. Randolph at namula agad ang mga mukha ni Hernan. Gusto nilang pabulaanan, ngunit hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, wala silang espiritual na jade sa kamay. Gustuhin man nilang lumaban, wala silang tiwala. Nang makitang malapit na silang mapahiya, Randolph at magngangalit na sana si Hernan at titiisin ang kahihiyan nang biglang dumating ang isang pamilyar na boses mula sa labas. Pusta kayo sa kanya. Kung matalo ka, babayaran ko ang espiritual na jade. Biglang nagkagulo ang mga tao.
Matapos makita ang mukha ng taong dumating, Randolph at tuwang-tuwa si Hernan, habang ang mukha ni Gavin ay biglang naging malungkot. Nagtataka ako kung sino ang mayabang. Kaya ito ang kaawa-awang junior brother. Lumapit ang kahabag-habag na senior brother at sinabi kay Gavin, Senior Kuya Mold, hindi dapat maging problema para sa akin na bayaran ang mga spiritual jades na napustahan nila sa iyo, tama ba? Natuwa naman agad si Gavin. Kinurot niya ang kanyang mga labi at tumawa. Siyempre, walang problema. Yamang ang kapatid na lalaki ay sabik na bigyan ako ng Espiritu Jade, mas masaya ako. Ngunit kahit ano paman, ang senior steward ka pa rin. Dahil pupunta ka sa pasulong upang maging kanilang pagbak, isang alas 3 gisbet ay masyadong mababa. Paano ba naman ito, kukunin kita ng 15 piraso ng Espiritu Jade? 3,634. Ito. Sige. Ang kaawa-awang mukha ni Senior ay hindi maiwasang tumigas. Bagamat siya ay nasa panig ni Terence, kahit na hindi niya inakala na si Terence ay makakahukay ng higit sa 3 piraso ng magandang jade sa ika-10 mine zone. Sinabi lang iyon ni Gavin dahil gusto niyang lalo siyang matalo. Gayunpaman, kahit na hindi niya akalain na mananalo si Terence, kailangan pa rin niyang igiit ang kanyang mga ngipin at tanggapin ito. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng sulsol ni Gavin, ang usapin ngayon ay hindi na usapin ng tagumpay o pagkatalo. Nag-evolve ito sa isang direktang paghaharap sa pagitan ng dalawang bagong paksayo ng Green Cloud Pavilion. Si Gavin at Tony ay nasa magkabilang panig ng iba pang mga baguhan, habang sina Terence at Randolph sa magkabilang panig. Ang larangan ng digmaan ng paghaharap na ito ay ang taya na ito. Sa ganitong sitwasyon, kahit na alam niyang matatalo siya sa taya, ang kaawa-awang senior ay mapipili lamang na mawala si Jade kaysa sa pormasayon. Masakit ang pagkawala ng 5 espiritu na si Jade, ngunit kailangan niyang panatilihin ang tiwala ni Terence at ng iba pa sa kanya. Senior kuya ko, kapag natalo tayo sa pagkakataong ito, siguradong mag-iipon kami ng mga espiritual na Jade at ibabalik ito sa iyo. Randolph at nagkatinginan si Hernan at nagpasalamat sa kanilang nakatatandang kapatid. Bagamat alam nilang dalawa na wala silang magagawa kundi ang tumaya sa kasalukuyang sitwasyon, at may 79% na posibilidad na matalo sila sa taya, anuman ang mangyari, ang kaawa-awa nilang nakatatandang kapatid ay sumama lamang dahil sa kanila, kaya't makatwirang bayaran nila ang espiritual na Jade. Kahit na wala siyang sapat na pera ngayon, mababayaran niya ito sa hinaharap. Walang kwenta kayong dalawa mag-usap ng ganito. Kahit na matalo ako sa pagkakataong ito, hindi bale. Senior steward pa rin ako, kaya kayang-kaya kung mawala itong ilang piraso ng Espiritu Jade. At isipin mo ito, kung susuportahan mo si Terence, nangangahulugan ba na sinusuportahan mo ako? Paano kita mababayaran para dito? Ngumit ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, ngunit mapait ang kanyang ngiti kahit anong tingin mo rito. Ang 5 espiritual na Jade ay mahalagang ipon na maiipon lamang ng ilang buwan para sa isang mababang antas na manager tulad ng kawawang nakatatandang kapatid na walang ibang paraan. Nakita ni Terence ang eksenang ito at hindi niya maiwasang madamay. Ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan. Ito ay tiyak na dahil ang kanyang nakatatandang kapatid na si Randolph at si Hernan ay nasa matinding kahirapan kaya sila ay lumapit upang suportahan siya. Kung ang mga taong ito ay may malaking halaga ng espiritual na Jade sa kanilang mga kamay, hindi ito nakakagulat para sa kanila na gawin itong taya kay Gavin. Gusto ni Terence na pigilan si Gavin nang pinipilit niyang Randolph at si Hernan, ngunit hindi na niya kailangang gawin iyon ngayong nandito na ang kanyang kawawang senior. Kung tutuusin, siya ang taong sangkot, at alam niya kung gaano karaming mabuti at walang kwentang piraso ng Jade ang mayroon siya. Kung sumali siya sa taya ngayon, baka takutin niya si Gavin. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Dinala lang niya ang mga basket sa ibabaw ng timangan at nagpunta para sa inspeksyon ng kalidad. Ngayon, nakatadhana siyang bigyan ng malaking sorpresa ang grupong ito ng mga tao. Inaasahan ito ng lahat, at ang tanggapan ng inspeksyon ng kalidad ay mabilis na nagbigay ng mga resulta. Terence, 12 piraso ng magandang Jade, 7 piraso ng basurang Jade, at 20 piraso ng basurang Jade. F***, 12 piraso ng magandang Jade.
Nagulo ang buong arena, lalo na ang mukhang confident na sina Gavin at Tony. Laking gulat nila na muntik na silang mahulog sa lupa. Dati, malinaw na ginagarantiya ng exploration expert na senior brother na si Man na magkakaroon ng hindi hihigit sa 30 hanggang 40 piraso ng magandang jade sa ika-10 mine zone, at aabutin ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan upang mahukay ang lahat ng ito. Sa madaling salita, sa normal na mga pangyayari, si Terence ay maituturing na mapalad kung makakakuha siya ng 1 piraso ng magandang jade sa isang araw. Tulad ng para sa 3 piraso sa isang araw, imposible iyon. Kung hindi, si Gavin ay hindi maglalakas loob na magsabi ng 3 hanggang 10 at tumaya pa ng 5 hanggang 15. Sigurado siyang hindi makakahukay si Terence ng 3 magagandang piraso ng jade. Sa huli, ang kabilang partido ay nakagawa ng 12 piraso ng sabay-sabay, na agad na nabigla sa lahat kaya hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. 12 piraso ng magandang jade sa isang araw, anong klaseng konsepto ito? Hindi lamang agad nitong matatalo ang lahat ng ika-7, ika-8, at ika-9 na mine zone sa ilalim ng pangalan ng Green Cloud Pavilion, maging ang ika-5 at ika-6 na lugar ng pagmimina ng malalim na sekretong pavilion ay direktang matatakpan. Maaaring magawa ito ng ika-4 na lugar ng pagmimina, ngunit ito na ang pinakamahusay at pinakamataas na kalidad na lugar ng pagmimina ng malalim na sekretong pavilion. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti ng mapanukso habang tinatanggap niya ang gulat at nalilitong mga ekspresyon ng lahat. Sinadya niyang itago ang 3 piraso ng espiritual na jade ngayon para kumpirmahin ang sinabi niya kay Gavin kaninang umaga, at saka lang siya makakagawa ng 12 piraso ng magandang jade na may lehitimong dahilan, na bumubulag sa mata ng aso ng lahat. Sa kanyang mga resulta mula sa nakaraang araw bilang baseline, natitiyak ni Terence na kahit na bigla siyang sumabog ngayon, hindi ito magtataas ng anumang mga hinala na hindi dapat naruroon. Sa karamihan, ang mga tao ay mag-iisip na siya ay kasing swerte ng dati, maliban na ang kanyang swerte ay lalo na sa pagkakataong ito. Kung ikukumpara sa iba, Randolph, Hernan, at Terence ay tuwang-tuwa. Naisip nila na tiyak na matatalo sila, at handa pa nga ang kaawa-awang lalaki na ilabas ang 5 espiritual na jade. Hindi nila inaasahan na bibigyan sila ni Terence ng napakalaking sorpresa. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang kawawang senior brother ay hindi kailangang mawalan ng 5 piraso ng spiritual jade, ngunit ayon sa taya na kanilang ginawa kanina, Randolph at si Hernan ay maaaring manalo ng 15 piraso ng spiritual jade mula kay Gavin. Para sa mga matagal nang nag-iisip na sila ay matatalo, ito ay isang hindi inaasahang windfall. Kahit na manalo sila sa loterya sa secular na mundo, hindi ito hihigit sa halaga nito. Namutla ang mukha ni Gavin habang nakatingin sa mga lalaking tuwang-tuwa. Gusto niyang sampilan ang sarili sa mukha. Bakit kailangan niyang tumaya kay Terence? Hindi ba magandang panoorin si Terence na nagpapakatanga? Kung hindi, hindi niya kailangang magdusa ng husto. Ang 15 piraso ng espiritual na jade ay isang malaking halaga kahit para sa makinis at makinis na si Gavin. Kung matatalo siya kay Randolph at Hernan, ang 2 taong ito na palaging nakakasira ng paningin, malamang na magagalit siya na sumakit ang kanyang atay sa susunod na buwan. Tara na. Palihim na binaril ni Gavin si Tony. Gusto niyang kumawala sa karamihan habang gulat na gulat pa rin ang lahat. Hanggat hindi siya nahuhuli na nagbabayad kaagad ng utang, maaari niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang senior brother na namamahala upang humanap ng dahilan para maibalik ang utang. Gayunpaman, si Terence ay nakatitig na sa kanya, halatang hindi siya papayag. Malakas niyang sabi, "Senior Kuya Mold, saan ka ba nagmamadaling pumunta?" Siya. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Nang makitang nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat, napahinto lamang si Gavin sa kanyang mga landas. Kung tutuusin, siya pa rin ang number 1 figure ng Welcome Pavilion. Kung siya ay tumakas sa harap ng napakaraming tao, ito ay magiging labis na pinsala sa kanyang imahe. 3,635. Dahil hindi nagmamadaling pumunta si Senior Kuya Mold, please honor the bet just now.
Napakaraming senior at junior brothers dito ang maaaring maging saksi upang patunayan na ang iyong senior na kapatid na si Mold ay isang tao sa kanyang salita at nakagawa ng mga bagay sa paraang bukas at mataas. Bahagyang ngumiti si Terence. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sila ni Gavin ay hindi na magkasundo na magkaaway. Isa itong magandang pagkakataon, kaya natural na gusto niyang bayaran ang kabilang partido. Nang marinig ito, hindi lamang ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na si Randolph, si Hernan, at ang iba ay tumingin kay Gavin ng may pananibik, kundi pati na rin ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang 15 piraso ng espiritual na jade ay hindi isang maliit na halaga. Ang kakayahang masaksihan ng eksenang ito sa kanilang sariling mga mata ay magiging isang magandang paksa ng pag-uusap sa hinaharap. Ang mga magsasaka na ito, na namuhay ng nakakainip na buhay araw-araw, ay laging gustong panoorin ang kasiyahan. Hindi man sila personal na lumahok, bilang mga manunood, mas nasasabik sila kaysa sa mga taong sangkot. F***sake. Nakakainis talaga ang brat na ito. Nagmura si Gavin sa ilalim ng kanyang hininga. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon ngayon kung hindi siya nagbabayad ngayon, siya ay makikita bilang isang mapanlinlang na tao na hindi tumyupad sa kanyang salita. Gayunpaman, ito ay isang kabuoang 15 piraso ng espiritual na jade. Kung ilalabas niya ang mga ito ng ganoon lang, magiging heartbroken siya sa hinaharap. Nagpatuloy si Terence, nang makitang nag-aalangan pa si Gavin. Senior Kuya Mold, hindi mo naman sasabihin na wala kang ganoong karaming spiritual jades, di ba? Hindi dapat ganoon ang kaso. Para sa isang tulad ng senior na si Mold na tumutupad sa kanyang salita, tiyak na naghanda siya ng napakaraming espiritual na jade sa kanyang bulsa dahil naglakas loob siyang gumawa ng ganoong mga salita, ang kanyang mga mata ay tulad ng iba. Huwag mong isipin na gagawa ng ganoong katangahan ang ating nakatatandang kapatid na si Mold. Halatang halata ang sarcasm sa mga salita niya. Sandaling tumingin ang lahat kay Gavin na may mapaglarong tingin sa kanilang mga mata. Kung patuloy siyang magde-delay, makikita siyang nagsasalita na parang umuutot. Kung ang balitang ito ay lumabas, hindi banggitin ang pagtatatag ng anumang prestihiyo sa hinaharap, natatakot siya na kahit saan siya magpunta, siya ay ituro at mapintasan. Si Gavin ay isang lalaking determinadong umakyat sa mga ranggo, kaya natural na hindi siya papayag na magdala ng ganoong mantsa sa kanyang pangalan. Kaya lang niyang ihanda ang sarili at sabihin, ano ang pagmamadali? Sinabi ko bang hindi ko ito ibibigay sa iyo on the spot? Gayunpaman, ito ay isang mind zone, at ang aking mga espiritual na jade ay nasa aking personal na pagawaan sa labas. Maibibigay ko lamang ito sa iyo kapag ako ay nakalabas na. Biglang namula ang lahat nang marinig ito. Makatwiran ang sinabi ni Gavin. Dahil sa mahigpit na pamamaraan ng pangangasiwa ng espiritong Jade Hall, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang sino man ang pinayagang magpasok ng kahit ano, kabilang ang espiritong si Jade. Kung tutuusin, gustuhin man nilang ipasok, hindi nila magawa, at syempre, hindi nila mailabas. Gayunpaman, para sa kaginhawahan, mayroong isang espesyal na pansamantalang public storage room sa pasukan ng espiritong Jade Hall. Para naman sa nakatatandang kapatid na si Gavin, na siyang namamahala sa pagtanggap ng mga bagong Disciples Pavilion, dahil kailangan niyang pumunta dito taon-taon upang tumulong sa pangangasiwa sa mga bagong dating, siya ay karaniwang kalahating tauhan ng espiritong Jade Hall. Sa makatuwid, mayroon siyang sariling pribadong silid na imbakan kung saan maaari siyang magpahinga o mag-imbak ng mga bagay. Mula sa pananaw ni Gavin, kahit na nagdala siya ng napakaraming espiritual na jade mula sa espiritual na Jade Hall, tiyak na maiimbak ang mga ito sa kanyang personal na opisina. Ayos lang. Ilang hakbang na lang ang layo. Kung sino man sa inyo ang interesado, pumunta kayo at saksihan. Agad na nakita ni Terence ang intensyon ni Gavin at sumigaw sa lahat. Ang lahat ng naruroon ay lumalabas pa rin, at dahil ito ay nasa daan, natural silang masaya na manood ng palabas at tumugon ng may ngiti. Ito ay totoo lalo na para sa mga nahawakan ni Gavin kanina ngunit hindi nang ahas na tumaya. Lahat sila ay sabik na makita si Gavin na nawalan at samuka ng dugo. Ang tusong bastard na ito. Nagmura si Gavin sa ilalim ng kanyang hininga.
Kung tutuusin, napakaraming tao ang nanunood ng palabas. Kahit na para lang sa impact, wala siyang maisip na ibang paraan para maantala at harapin ang sitwasyon, kaya nagagawa na lang niya ang sinabi sa kanya. Ang personal na pinagtatrabahuan ni Gavin ay hindi malayo sa pasukan, at sa ilalim ng pangangasiwa ng grupo ni Terrence at ng isang pulutong ng mga nanunood, mabilis na kinuha ni Gavin ang mga espiritual na jade. Gayunpaman, nang malapit na niyang ibigay ang 15 espiritual na jade, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid sa tabi niya ay biglang bumuka ang kanyang bibig. Senior Brother Mold, ang mga ito ay dapat na mabuting jades. Hindi ka kukuha ng walang silbi na jades upang lokohin tayo, di ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Gavin, tama na ang sakit. Naglabas siya ng isang bag ng walang kwentang jade sa pagkakataong ito para maiwasan ang pagsusuka ng dugo. Hanggat Randolph at hindi ito na-verify ng personal ni Hernan, makakatakas siya tulad ng ginawa niya kay Terrence. Kung matuklasan na ito ay isang walang kwentang piraso ng jade pagkatapos nito, siya ay ganap na hindi mapipigilan. Masasabi niyang sinadya ng kabilang partido ang isang magandang piraso ng jade bilang isang walang kwentang piraso ng jade para iframe siya. Sa oras na iyon, sasabihin ng publiko na sila ay tama, at hanggat ang opinyon ng publiko ay hindi isang panig, siya, si Gavin, ay maaaring ganap na baliwalain ito. Ang kanyang orihinal na plano ay pinag-isipang mabuti, ngunit ngayon na napilitan siyang ilabas ito, ang mga bagay ay hindi na tulad ng tila. Kung tutuusin, kung talagang napatunayang ito ay isang walang kwentang piraso ng jade sa harap ng lahat, siya, si Gavin Mold, ay mawawala ang lahat ng kanyang mukha. Kapag nadungisan na ang kanyang reputasyon, hindi na niya magagawang itaas ang kanyang ulo sa 3 malalaking pabilyon. Hindi maiwasang isipin ni Gavin na nagkamali siya ng kalkula. Paano niya nakalimutan ang kanyang paghihirap? Si Terrence, ang idiot na iyon, ay hindi alam kung paano i-verify ang mga espiritual na jades, ngunit siya ay may karanasan. Paano kaya iyon? Bilang senior brother in charge, gagawin ko ba ang isang walang hiyang bagay? Talagang sinusukat ko ang puso ng isang Ginoo na may puso ng isang kontrabida. Matuwid na gumanti si Gavin, ngunit ang kanyang kamay na umaabot sa kanyang dibdib upang alisin ang espiritual na si Jade ay medyo nanginginig. Ipinagpalit niya ito sa isa pang bag ng espiritual na jade. Sa kabutihang palad, napag-isipan niya ng maaga ang lahat at naghanda ng dagdag na bag ng magandang jade sakaling ma-accident. Kung hindi, mapapahiya talaga siya. Sa utos ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid, Randolph at kinuha ang bag ng espiritual na jade mula sa mga kamay ni Gavin at hiniling kay Hernan na sabay-sabay itong bilangin. Nang matapos siya ay tumango siya kay Gavin. Puno ito ng magandang espiritual na jade, 15 piraso, wala ni isang pirasong nawawala. Si Kuya Mold talaga ang pinakamatandang kuya ng steward. Siya talaga ang huwara ng ating henerasyon. Sabi ni Terrence na may kalahating ngiti. Kinagat ni Gavin ang kanyang mga ngipin. Ang ekspresyon ni Terrence ay kasuklam-suklam na maaaring makuha nito. Kung hindi dahil sa mga kahihinatnan, tinuruan niya si Terrence ng leksyon para ilabas ang kanyang galit. Bagamat si Randolph at si Hernan ang nanalo ng 15 piraso ng espiritual na jade mula sa kanya, inilagay pa rin ni Gavin ang karamihan sa kanyang mga hatred point kay Terrence. Kung hindi dahil kay Terrence, paanong ang dalawang walang kwentang taong ito ay mananalo ng napakaraming espiritual na jade mula sa kanya? Ang dalawang baguhan na ito ay walang halaga, at kahit na ang manager na ito na si Senior, ano ang magagawa niya kung wala si Terrence? 3,636. Kaya sa huli, si Terrence ang nagpahirap sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, sa wakas ay napagtanto niya na mahihirapan siya kung hindi niya papatayin itong Terrence. Just wait and see. Iiyak ka sa takdang panahon. Pinandilatan ni Gavin si Terrence bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Sa pagtingin sa eksenang ito, hindi napigilan ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na paalalahanan siya. Junior Brother Linford, kailangan mong maging mas maingat sa hinaharap. Si Kuya Mold ay hindi naging isang taong handang magdusa ng mga pagkalugi, lalo na para sa isang bagong dating na tulad mo. Siguradong iisipin niya ang lahat ng paraan para makaganti sa iyo. Ayon sa estilo niya noon, masasabing gagawin niya ang lahat. Kuya ko,
Don't worry. Alam ko na ang gagawin. Nakangiting sabi ni Terence, hindi gaanong iniisip iyon. Haharapin niya ang anumang dumating sa kanya, lahat ng mga pukana at intriga ay katawa-tawa sa harap ng lakas. Kung ang lakas ni Terence sa unang bahagi ng foundation stage ay hindi sapat, pagkatapos ay sa sandaling natapos niya ang landas ng langit na gininto ang core at naabot ang tuktok ng maagang foundation stage, magagawa niyang patayin ang isang tulad ni Gavin sa isang hit. Walang dapat ikatakot. Sa sandaling ito, Randolph at nag-usap sandali si Hernan, pagkatapos ay iniabot ang isang bag na may 15th espiritual na jade at sinabing, Brother Linford, ikaw ang nakakuha ng lahat ng mga spirit jade na ito. Pareho kaming hindi iniisip na dapat namin silang kunin. Dapat mong panatilihin ang mga ito. That's a total of 15 pieces of spiritual jade. Ayaw niyong dalawa. Nagulat si Terence sa dalawa. Maaaring siya ay nanalo sa taya dahil sa kanya, at ang kanyang senior ay naghihirap din, ngunit ang dalawang ito ay nagsagawa ng malaking panganib na sumang-ayon sa taya. Logically, ang 15 piraso ng espiritual na jade ay nararapat sa kanila. Walang duda tungkol dito. Randolph at nagkatinginan si Hernan at subconsciously napalunok. Ang 15 piraso ng espiritual na jade ay isang kabuuan na kahit ang isang tulad ni Gavin ay makaramdam ng sakit sa loob. Kalokohan kung sasabihin nila na hindi naman sila naiinggit. Sa katunayan, dahil sila ay nasa panig ni Terence, maliban sa numero 1 kuweba ni Randolph, na medyo maganda, ang iba pang cultivation resources ay lubhang mahirap sa ilalim ng espesyal na pag-target ni Gavin. Ang 15 piraso ng espiritong si Jade ay parang uling sa nyebe sa kanilang dalawa. Kung naging maayos ang lahat, napaka-posible para sa kanila na matagumpay na makapasok sa foundation establishment gamit ang mga spirit jade na ito. Gayunpaman, bagamat silang dalawa ay nanalo ng 15 piraso ng espiritual na jade, ang saligan ay na ang kanilang kaawa-awang senior na kapatid ay nagbayad para sa kanilang kapital sa pagtaya, at siya ay nanindigan lamang para sa kapakanan ni Terence. Sa katunayan, kung hindi dahil sa mahimalang pagganap ni Terence, hindi sila mananalo. Sa Randolph at sa ugali ni Hernan, gaano man sila natukso sa 15 piraso ng espiritual na jade, hindi nila ito matatanggap ng walang pag-aalala. Hehe. Kayong dalawa ay hindi kailangang maging magalang sa nakatatandang kapatid na Marshall na si Ko. Kailangan mo ang mga espiritual na jades na ito, at kung matagumpay mong maabot ang pagtatatag ng pundasyon sa hinaharap, magagawa mong gagamitin ang pinakamahusay na paggamit sa kanila, di ba? Tulad ng para sa akin, hindi mo na ako mag-alala tungkol sa akin. Magtiwala ka lang na hindi kita bibiguin. Ngumiti si Terence. Sasabihin ng kawawang lalaki kay Terence at sa dalawa pa na hatiin ang jade, ngunit nang makita kung gaano wala si Terence, nagpasya siyang sabihin na lang, tama. Itago ito para sa iyong sarili. Huwag mong pababayaan ang mga pagsisikap ni Junior Brother Linford sa hinaharap. Well. Randolph at nagkatinginan si Hernan, at nakitang ayaw talaga ni Terence sa spiritual jades. Sige, hindi na kami magsasabi ng magalang na salita. Kung may mangyayari sa hinaharap, Kuya Linford, ipaalam mo lang sa amin. Randolph at inilagay ni Hernan ang kanilang mga sarili sa parehong antas ng mga alipin ni Terence nang sabihin nila iyon. Sa kanilang mga karakter, kahit na kinainggitan ang 15 espiritual na jade, maaaring hindi ito sapat para yumuko sila, ngunit ang pagganap ni Terence mula sa unang araw ay naging kusang loob nilang dalawa na sumuko sa kanya. Mabuti. Ngumiti si Terence. Nakagawa na siya ng mga kalaban sa lahat ng dako pagkarating niya sa Skyclass Island, ngunit nakabuo siya ng puwersa nang hindi niya nalalaman. Ang kanyang mapait na senior, si Randolph, at si Hernan ay nasa kanyang tabi. Mukhang hindi sila malakas, ngunit may oras pa. Sa tulong ni Terence, ang mga taong ito ay magiging malakas na mga master sa hinaharap. Huminto si Terence, biglang may naalala. Oh, siya nga pala, kapag ginamit mo itong mga espiritual na jade para linangin, tandaan na huwag mong ubusin ang lahat ng iyong espiritual na enerhiya. Iwan mo sa akin ang huling bit ng espiritual na enerhiya. Gagamitin ko ito para lokohin ang mga tao pagdating ng panahon. Oo, sigurado.
Randolph at bahagyang natigilan, ngunit hindi na sila nagtanong pa at agad na pumayag. Sa kabilang banda, ang kahabag-habag na si Senior sa tabi niya ay medyo nalilito. Ang paggamit lamang ng huling bit ng espiritual na enerhiya ay gagawin siyang ganap na walang kwentang Jade. Sino ang lolokohin ni Terrence sa walang kwentang Jade na ito? Baka gusto niyang linlangan si Gavin at ang iba pa para ibalik ito. Sa katunayan, ang balita ng Terrence na niloko ng isang mabuting Jade ni Gavin ay hindi pa ganap na kumalat, ngunit si Tony ay kumalat. Randolph at hindi alam ni Hernan ang tungkol dito, ngunit narinig ito ng kahabag-habag na si Senior mula sa iba. Gusto sana niyang humingi ng kumpirmasyon kay Terrence, ngunit ayaw niyang masaktan ang pride ni Terrence kaya nga siya pumunta para makita siya ngayon. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang taya. Junior Brother Linford, mayroon akong mga walang kwentang Jade na may natitirang espiritual na enerhiya na lang. Kung kailangan mo ang mga ito, ipapadala ko ang mga ito sa loob ng ilang araw. Sabi ng kawawang senior na kapatid sa gilid. Bagamat kilalang-kilala na ang pag-aaksaya ni Jade na may manipis na espiritual na enerhiya ay walang halaga at hindi magagamit para sa paglilinang o pangangalakal, ang isang tulad ng miserableng senior brother ay magliligtas pa rin sa huling bakas ng espiritual na enerhiya upang ang espiritual na Jade ay hindi direktang masira. Wala siyang anumang lihim na motibo, ngunit ang espiritu ng Jade Hall ay may basurang Jade Recycling Regulation. Hanggat ang isa ay nakakolekta ng 1,000 piraso ng buo na basurang si Jade, maaari nilang palitan ito ng magandang piraso ng Jade na puno ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, napakahirap gawin ito, at napakababa ng rate ng pagbabalik. Kaya naman, maraming tao ang walang pakialam dito. Pagkatapos ng lahat, para sa karamihan ng mga tao, maaaring wala silang 1,000 piraso ng espiritual na Jade sa buong buhay nila, lalo pa ang walang kwentang Jade na ginamit para sa paglilinang. Sa makatuwid, napakakaunting mga tao ang nag-isip sa basurang ito ng Jade Recycling Regulation. Tanging isang calculative na tao lang tulad ng kaawa-awang senior brother ang papansinin ito. Kung tutuusin, ang pagtitipid kay Jade para sa mabuting Jade ay tiyak na mas matipid kaysa sa paggamit ng huling bakas ng espiritual na enerhiya at nagiging sanhi ng pagkabasag ng espiritual na Jade. Siyempre, para sa kawawang nakatatandang kapatid, kung gusto niyang ipagpalit ang walang kwentang Jade sa mabuting Jade, ito ay isang gawain na nangangailangan ng tiyaga. Kailangan niyang magpumilit ng hindi bababa sa 10 taon. 3,637. Ngunit ngayong sinabi ni Terrence na ito ay kapaki-pakinabang, hindi siya magdadalawang isip na isuko ang piraso ng walang kwentang Jade na ito, kung isasaalang-alang kung paano handang isuko ng kanyang kawawang nakatatandang kapatid kahit ang mabuting Jade. Kung ganoon ay magpasalamat ako kay kuya ko. Masayang sabi ni Terrence. Ayon sa kanyang plano, kung gusto niyang matagumpay na bilhin ang Star Inkstone, kailangan niyang mauna sa iba pang mga kakompetensya. Halimbawa, ang tumataas na disipulo ng inner sect ng pavilion na nakita niya sa Hong Chamber of Commerce. Hindi tulad ng makakabuo sila ng 1,000 espiritong si Jade sa lalong madaling panahon, ngunit para maging ligtas, naisip ni Terrence na pinakamahusay na kunin ang Star Inkstone bago magbukas ang panloob na kalye ng palengke sa susunod na buwan. Kailangan niyang maghintay ng isa pang buwan, at anumang pagkaantala ay magdudulot ng problema. Sa makatuwid, siya ay nangangailangan ng apurahang Jade ngayon, at ang kanyang nakatatandang kapatid ay nagpapadala lamang ng uling sa nyebe. Hoy, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. 3 o 4 piraso lang ng walang kwentang Jade sa kabuuan. Wala namang silbi. Kung kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Tumawa ang kahabag-habag na kuya. Bagamat inisave niya ang mga walang kwentang Jade na ito para ipagpalit ng magagandang Jade sa Spirit Jade Hall, hindi mataas ang halaga ng mga ito. Ito ay tulad ng pagkolekta ng mga lumang pahayagan upang magbenta ng basura sa sekular na mundo. Siya ay higit na masaya na matulungan si Terrence. Si Gavin ay patuloy na nagbibigay kay Tony ng mga mapagkukunan ng pagtatanim, at siya ang nakatatandang kapatid na namamahala. Ano ang malaking bagay sa pagbibigay kay Tony ng walang kwentang Jade? Hindi ito maihahambing sa isang magandang piraso ng Jade.
Ang makitang masaya si Terence ay nagparamdam sa kanya na hindi naman siya gaanong inutil. Napakarami. Magiging maganda iyon. Nakahinga ng maluwag si Terence. Kahit na ang Jade Space ay parang cheat item, ang 1,000 espiritual na Jade ay hindi pa rin maliit na halaga. Sa mata ng karamihan sa mga practitioner, isa itong astronomical figure na hinding-hindi nila maaabot sa buong buhay nila. Kahit para kay Terence, napakahirap na mangolekta ng napakaraming piraso ng walang kwentang Jade sa isang buwan. Ngayong naasikaso na niya ang 3 bahagi ng mga gamit ng matigas na lalaki, nabawasan ang pressure na naramdaman ni Terence. Kailangan na lang niyang isipin kung paano gamitin ang sarili niyang Jade para ipagpalit ang walang kwentang Jade ng ibang tao. Sa hitsura nito, tila hindi imposibleng gawain ang mangolekta ng 1,000 piraso ng espiritual na Jade sa isang buwan. Gayunpaman, kahit na, ito ay isang malaking hamon. Kung hindi siya makahanap ng angkop na dahilan, siya ang magkukusa na ipagpalit ang sarili niyang mabuting Jade sa mga basurang ginamit ni Jade ng iba. Ang bagay na ito ay masyadong kakaiba at madaling maakit ang atensyon ng mga taong may lihim na motibo. Sa oras na iyon, ito ay magiging mahirap. Ang hindi alam ni Terence ay habang sumasakit pa ang ulo niya kung paano maghanap ng taong ipagpapalit kay Jade, nalutas na ng kanyang kaaway na si Tony ang problemang ito para sa kanya. Sa hinaharap, hindi na niya kailangang mag-alala patungkol dito, at si Tony ay pupunta na sa kanya sa sarili niyang inisyatiba. Nang mapagtanto niya ito, hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. Talagang tinupad ni Gavin at Tony ang kanilang reputasyon bilang napakabuting tao. Sinamahan ng kaawa-awang lalaki si Terence at ang iba papabalik sa kuweba, ngunit bigla niyang naalala bago umalis. Sinampal niya ang kanyang ulo at sinabing, "Oh, tama. Halos nakalimutan kong sabihin sa iyo na bukas ay ang taunang pampublikong araw ng patnubay. Bawat isa sa 3 dakilang pavilion ay magpapadala ng isang elder sa welcome pavilion para gabayan ka sa iyong cultivation. Ayon sa mga alituntunin ng mga nakaraang taon, ang bawat tao ay maaaring magtanong ng 3 katanungan. Bumalik at pag-isipan ito ngayong gabi. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon, kaya huwag mong sayangin ito." Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ngayon, maliban sa pagnanais na makita kung matutulungan niya si Terence, ay para din dito. Karaniwan, si Gavin ang personal na nag-abiso kay Terence, ngunit ang kaawa-awang lalaki ay hindi nagtitiwala sa kanyang karakter kaya naman pumunta siya para sabihin kay Terence at sa iba pa. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ni Terence, Randolph, at ang mga mukha ni Hernan, naramdaman niyang tama ang desisyon niyang dumating. Araw ng pampublikong patnubay. Terence, Randolph, at Hernan ay nagulat, lahat ito ay isang napakahalagang bagay, ngunit hindi man lang ito binanggit ni Gavin sa kanila. Malamang na gusto niyang palampasin nila ang pagkakataong ito ng walang kabuluhan. Napakasamang tao. Bagaman ang bawat tao ay pinapayagan lamang na magtanong ng 3 katanungan, ang kabilang partido ay isang mahalagang figure sa antas ng 3 matatanda ng pavilion. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang cultivation realm ay mas mataas kaysa sa ordinaryong tao. Ang makakuha ng personal na patnubay ng gayong sobrang eksperto ay isang napakabihirang pagkakataon. Ito raw ay isang bagay na makakatagpo lamang ng swerte at hindi hinahanap ng iba. Para sa mga baguhan na tulad ni Terence, kung gagamitin nila ng husto ang pagkakataong ito, ang mga benepisyong makukuha nila ay higit na hihigit sa mga elixir at spiritual jade na dati nilang pinapangarap. Marahil ang isang salita o dalawa mula sa taong ito ay makapagliligtas sa kanila ng mga dekada o kahit na mga siglo ng paglihis sa hinaharap, napakamahalagang pagkakataon. Maraming salamat sa paalala ni Senior Kuya ko. Randolph, at halatang napagtanto ni Hernan kung gaano pambihira ang pagkakataong ito. Pagkatapos magpasalamat sa kanila, bumalik sila sa kani-kanilang mga kuweba ng immortal na bitbit ang mga espiritual na jade sa kanilang mga kamay. Sa paghusga sa kanilang mga ekspresyon, malamang na iniisip nila kung ano ang itatanong sa buong gabi. Hindi napigilan ng mapait na nakatatandang kapatid ang mapangiti sa likurang tanawin ng dalawa. Nilinggan niya si Terence at sinabing, "Junior Brother Linford, alam ko na ang iyong lakas, talento, at ugali ay higit pa sa mga ordinaryong tao.
Gayunpaman, kung palalampasin mo ang pagkakataong ito na magtanong sa mga elder ng tatlong pavilion, maaaring napakahirap na makatagpo itong muli sa hinaharap. Kaya, dapat mong gamitin ito bukas. Kuya ko, don't worry, alam ko na ang gagawin. Sabi ni Terence sabay tango. Sa katunayan, napagtanto na ni Terence na kailangan niyang abutin ang pagkakataong ito ng higit sa sinuman. Gayunpaman, ang itatanong ni Terence ay hindi ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat, ito ay isang bagay na mas mahalaga sa kanya. Sumikat ang araw kinabukasan, at kung hindi dahil sa paalala ng kanyang nakatatandang kapatid kagabi, nakapunta na sana si Terence sa Jade Hall para sa akin ngayon. Pero ngayon, naghihintay siya sa main hall ng Welcome Pavilion, tulad ng lahat ng mga baguhan. Namhilog ang mga talukap ni Gavin nang makita ang tatlo, at napaluwa siya sa pagkadismaya. Bagamat alam niyang walang muwang niyang isipin na mami-miss ni Terence at ng dalawa pa ang araw ng paggabay sa publiko dahil sa kawawang senior niyang kapatid, hindi pa rin niya naiwasang gumawa ng masama. Dumudugo pa rin siya sa kanyang puso matapos mawala ang 15 piraso ng spiritual jade kahapon, at hindi siya mapakali kung hindi siya makakahanap ng pagkakataong mabawi ito. Ang mga maliliit na karakter tulad ni Randolph at Hernan ay hindi ganoon kahalaga kung makakaisip sila ng paraan upang si Terence, ang kanilang pangunahing kaaway, ay magdusa sa pagkawala sa araw ng pagtuturong ito. Mas mabuti kung maaari niyang pagsisisihan ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Iyan ay mahusay. Gayunpaman, nalilibang lamang ni Gavin ang kanyang sarili sa mga kaisipang ito. Kung gusto niyang gamitin ang araw ng gabay na ito para i-scam si Terence, kailangan niyang makipag-ugnayan man lang sa mga elder ng tatlong pavilion. Isa itong kwentong pantasya para sa isang maliit na manager na tulad niya. 3,638. Hindi banggitin ang mga elder ng iba pang dalawang pavilion, maging ang mga elder ng sarili niyang Green Cloud Pavilion ay nakatayo sa tuktok ng North Island ng buong Sky Class Island. Paano siya, si Gavin, isang mababang antas na tagapamahala, magkaroon ng anumang sasabihin dito? Gaya nga ng kasabihan, isang ikapitong ranggo na opisyal sa harap ng pintuan ng punong ministro. Kahit na ang isa sa mga elder na ito ay isang hamak na handyman, siya ay magiging isang mahalagang tao na kailangang tingnan ni Gavin. Gustuhin man niyang mag-curry favor sa kanila, baka hindi niya magawa. Kung tungkol sa pakikipag-usap ng direkta sa mga matatandang ito, iyon ay isang hanggal na panaginip. Kahit na ganoon talaga ang panaginip niya, siya, si Gavin, malamang nanginginig pa rin sa takot sa panaginip niya. Sa sandaling ito, biglang nagkagulo sa karamihan. Napansin na ng matalas na mga bagong dating na ang magiliw na pavilion master na si Yun Feng ay namumuno sa isang malaking grupo ng mga tao sa di kalayuan. Ang mga matatanda ng tatlong malalaking pavilion ay dumating na sa wakas. Meron. Nagningning ang mga mata ni Gavin nang makita niya ang isang pamilyar na mukha sa tatlong matatanda. Ito ay ang young master na si Lindan. Nakikita kung paano niya hinahawakan ng madali ang tatlong matatanda, hindi ba't kasing dali ng paghiling sa kanya na turuan ng leksyon si Terence. Ang hitsura ni Linden dito ay hindi kakaiba, dahil ang elder mula sa tumataas na Sky Pavilion ay isa sa mga supreme member ng Elder Council sa buong North Island ng Sky Class Island. Siya ang ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion, at pati na rin ang lolo ni Linden, si Leonardo Shu. Para sa iba pang dalawang elder, sila ang ikalimang elder ng misteryosong pavilion, si Richie, at ang pang-apat na elder ng Green Cloud Pavilion, si Emerson Saveens. Sa tatlong matatanda, kahit na sina Richie ng Profound Secrets Pavilion at Emerson ng Green Cloud Pavilion ay mga big shot din na tinitingala ng hindi mabilang na mga tao, mas mababa pa rin ang kanilang status kaysa kay Leonardo. Ang dahilan ay napakasimple. Ang dalawa sa kanila ay hindi miyembro ng konseho ng mga elder, ngunit si Leonardo ay isa sa kanila. Ang hindi makapasok sa matandang konseho ay nangangahulugan na wala silang karapatang magsalita sa maraming mahahalagang bagay ng tatlong dakilang pabilyon. Ibig sabihin, isang hakbang pa lang ang layo nila para marating ang rurok ng North Island. Kaya kahit na sina Richie at Emerson ay matataas at makapangyarihang elder, hindi pa rin nila maiwasan na maging mababa sa harap ni Leonardo, ang big shot ng Elder Council.
Natural, si Leonardo ay naging hindi mapag-aalinlangan ng numero unong figure sa nakakanganyang araw ng pampublikong patnubay ng bagong pavilion. At ang kanyang apo na si Linden na dinala niya ay naging focus din sa buong eksena. Madali siyang nagsalita at tumawa sa harap ng tatlong matanda. Dahil sa mukha ni Leonardo, kahit na kinausap ni Richie at Emerson, ang dalawang elder na ito, si Linden, wala silang kahit kaititing na intensyon na maging superior. Ang kanilang mga salita at kilos ay mabait at magiliw, na nagpapainggit sa iba. Para sa mga taong kasama nila, tulad ni Yunfeng at iba pa, hindi sila nakatanggap ng ganoong magandang pagtrato. Bukod sa nakangiting paghingi ng tawad, hindi lang sila ng ahas na huminga ng malakas sa harap ng tatlong matatandang ito, sa takot na hindi sinasadyang magalit ang isa sa mga matatanda at magdulot ng kapahamakan sa kanilang sarili. Gayunpaman, kahit na siya ay nanginginig sa takot, ang pavilion master na si Yunfeng ay nasa sabik pa rin. Ayon sa mga nakalipas na taon, ang mga matatandang ipinadala ng tatlong malalaking pavilion upang lumahok sa araw ng paggabay sa publiko ay kadalasang mga huling ranggo na matatanda sa kani-kanilang mga pavilion. Kahit na ang mga taong tulad ni Richie at Emerson ay maaaring hindi talaga handang lumitaw. Gayunpaman, sa taong ito, hindi lamang ang dalawang ito, maging si Leonardo ay personal na nagpakita. Ang Council of Elders ay isang malaking shot sa buong North Island. Ang hitsura ni Leonardo ay isang hindi pa nagagawang kaganapan para sa maliit na bagong pavilion ng Ying. Hindi lamang ito nagbigay liwanag sa buong bagong pavilion ng Ying, ngunit nagbigay din ito ng karangalan sa pinuno ng bagong pavilion ng Ying, si Yunfeng. Hanggat nakuha niya ang affirmation ni Leonardo, hindi ba't ang kanyang meteoric na pagtaas sa hinaharap ay isang bagay ng kurso? Nagpapasalamat na tumango si Yunfeng kay Linden. Alam niya na lahat ito ay salamat kay Linden. Kung hindi dahil sa young master na ito na si Shu ang nagsasalita para sa kanya, ang isang big shot ng Elders Guild na tulad ni Leonardo ay hindi na talaga makakarating sa Welcome New Pavilion. Natural, ang mga elder ng iba pang dalawang pavilion, sina Richie at Emerson, ay hindi gagawa ng hakbang nang marinig ang balita. Ang dahilan kung bakit dumating silang dalawa sa pagkakataong ito ay upang samantalahin ang pagkakataong mapalapit kay Leonardo. Sa makatuwid, sa huli, ang dahilan kung bakit ang malugod na bagong pavilion ay maaaring magkaroon ng napakalaking at marangyang line-up para sa pampublikong araw ng paggabay sa oras na ito ay dahil sa Linden. Gayunpaman, tila walang pakialam si Linden. Ang dahilan kung bakit siya nagsisikap na kumbansihin ang kanyang lolo na pumunta sa pavilion ay dahil ang pagtulong kay Yunfeng ay dumaan lamang. Ang pangunahing layunin ay upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at ipakita sa ilang bulag na langgam kung ano ang ibig sabihin ng tumangala sa isang mataas na bundok tulad ni Terence. Nang makita ang hitsura ng tatlong matatanda sa pangunguna ni Leonardo, agad na napabuntong hininga ang mga bagong dating ng Welcome Pavilion. Tumayo sila sa magkabilang gilid at magalang na naghintay sa tatlong matatanda. Nang makita ang magalang na pag-uugali ng grupong ito ng mga bagong dating, bahagyang tumango si Leonardo at sinabing, hindi masama si Yunfeng. Ang apat na magaan na salitang ito ay nahulog sa kanyang mga tainga, at biglang naramdaman ni Yunfeng na parang kumain siya ng isang mahimalang elixir. Ang kanyang buong katawan ay komportable, at ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na ang kanyang pinakabawal na puting buhok ay naging itim at maliwanag. Kahit na ang terminong, maliit na yun, ay medyo pambabae, at magiging insulto kung may iba pang tatawag sa kanya ng ganoon, iba ito kapag lumabas ito sa bibig ni Leonardo. Si Yunfeng ay nabigla sa pabor. Third Elder, nambobola mo ako. Ito ang tungkulin ko. Mabilis na yumuko si Yunfeng at sinabi. Sa isang pampublikong lugar na tulad nito, si Yunfeng, bilang master ng pavilion ng malugod na bagong pavilion, ay dapat tumawag kay Leonardo bilang Elder Shu. Pagkatapos ng lahat, ang ikatlong elder ay isang panloob na anyo ng address para kay Leonardo ng mga disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Gayunpaman, ginawa pa rin ito ni Yunfeng. Ang layunin niya ay mapalapit kay Leonardo. Siya ay isang alagad ng tumataas na Sky Pavilion, kung tutuusin, kaya hindi masamang tawagin siya ng ganoon. Nang marinig ito, binigyan siya ni Leonardo ng isang sulyap na may ngiti na hindi isang ngiti.
Nakita niya ang kanyang mga intensyon, ngunit hindi niya ito inilantad. Sa gilid, bahagyang kumunat ang noo ni Richie at Emerson, ngunit walang sinabi para sa kapakanan ni Leonardo. Ang tumataas na pavilion ay ngayon ay walang habas na sinakop ang lahat ng mga independenteng departamento. Ito na ang pangkalahatang kalakaran. Ang malugod na bagong pavilion ay maliit lamang nito. Kaya, walang kabuluhan para sa kanilang dalawa na gumawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Umakyat sa entablado ang tatlong matanda. Si Leonardo ay nagbibigay ng maikling payo sa mga bagong dating, at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay sila. Ang tatlong matatanda ay may pananagutan sa paggabay sa mga bagong dating sa kani-kanilang pavilion, sa pagpasok sa opisyal na bahagi ng araw ng pampublikong paggabay. Gayunpaman, sa proseso, napansin ni Terence ang isang maliit na interlude. Habang si Leonardo ay nagtuturo sa mga bagong disipulo, si Gavin, na dapat ay nasa sarili niyang grupo, ay sumilip sa likod ni Linden at may ibinulong sa kanyang tainga. Sa mga oras na ito, napatingin pa ang dalawa sa direksyon niya na may masamang balak. Pagkatapos noon, habang naghihintay si Terence at ang iba pang mga bagong disipulo sa ikatlong bahagi ng bulwagan sa ilalim ng pamumuno ni Gavin, si Emerson, ang ikaapat na elder ng pavilion, ay nagsalita ng ilang salita kay Linden sa mahinang boses bago pumasok. Parang may problema. 3,639. Anong kalokohan ang ginagawa ng 2 taong ito? Ang intuition ni Terence ay nagsabi sa kanya na ang mga taong ito ay sinusubukang iset up muli, nakikita na si Gavin ay nakatingin sa kanya na may masamang intensyon. Ngunit sa pag-iisip, ngayon ang araw ng pampublikong patnubay, at walang makakalampas kay Emerson, ang elder ng Green Cloud Pavilion. Hindi banggitin na si Gavin ay hindi makakaugnay sa kanyang antas, kahit si Linden ay hindi makakapag-utos kay Emerson na gumawa ng kahit ano, lalo pa ang pag-frame ni Terence. Una, ang kanilang lakas at katayuan ay ganap na hindi pantay. Kahit na iba ang pakikitungo ni Emerson kay Linden para sa kapakanan ng mukha ni Leonardo, ito ay limitado lamang sa kagandahang loob ng isang elder. Imposibleng magkapantay talaga sila, lalo pat ibaba ang kanyang katayuan para pasayahin ang kabilang partido. Pangalawa, kung mas mataas ang posisyon ng isang tao, mas kailangan niyang bigyang pansin ang kanilang imahe. Kahit na talagang nakinig si Emerson kay Linden at tinulungan siyang makitungo kay Terence, isang baguhan sa pavilion, hindi siya mangangahas na maging masyadong bastos. Kung tutusin, kung kakalat ang mga salitang ito, siya, bilang pang-apat na elder ng Green Cloud Pavilion, ay malulunod ng laway ng hindi mabilang na mga disipulo ng Green Cloud Pavilion. Sa isiping iyon, medyo kumalma si Terence. Kahit ano pa ang gawin ni Linden, Gavin, at ng iba pa, hanggat kaya niyang itanong at makuha ang sagot na gusto niya, magiging maayos ang lahat. Ang hindi inaasahan ni Terence ay agad siyang ituro ni Emerson. Sino si Terence? Kumurap si Terence, at sa ilalim ng pagtataka ng mga bagong disipulo, tumayo siya at sumagot, "Ako si Terence, pang-apat na elder." Tiningnan ni Emerson si Terence pataas at pababa at nagtanong, "Nabalitaan kung maganda ang relasyon mo ni Beren." Sa mataas at makapangyarihang katayuan ng pang-apat na elder, natural na wala siyang pakialam sa isang pangatlong master ng pavilion tulad ni Beren, lalo na ang hindi alam tungkol kay Terence. Ang mga salitang ito ay talagang ipinasa sa kanya sa pamamagitan ng bibig ni Linden. Gusto ni Gavin na gamitin ito para gumawa ng kaguluhan at parusahan si Terence. Ang mga bagay ay malayo sa inaasahan niya, ngunit hindi nagpanik si Terence. Tumango siya, "I wouldn't dare. Tinutulungan ko lang ang younger generation, Pavilion Master Lurie. Napakagandang, gabayan ang nakababatang henerasyon." Ngumuso si Emerson, at pagkatapos ay sinabing, dahil napakasuporta niya sa nakababatang henerasyon, bakit hindi man lang siya nagpakita sa ganoong mahalagang araw. Ito ay talagang hindi nararapat. Nagtinginan agad ang lahat. Si Emerson, ang pang-apat na elder ng Green Cloud Pavilion, ay hayagang pinuna si Beren. Kung ang bagay na ito ay kakalat, ito ay isang sakuna para kay Beren, na ganap nang na-marginalize ng malugod na bagong pavilion.
Gayunpaman, kung talagang pag-uusapan ito, talagang medyo hindi makatwiran para kay Baron, ang pangatlong Pavilion Master ng Welcome Pavilion, na hindi man lang lumitaw sa isang araw na tulad nito. Kung may gustong gumawa ng malaking bagay sa bagay na ito, hindi imposible na maalis si Baron sa kanyang posisyon bilang pangatlong Pavilion Master ng Welcome Pavilion. Si Terence at ang miserableng si Senior ay nagkatinginan ng walang magawa. Nalaman nila kaagad na na-scam si Baron. Malamang ay sa pamamagitan ng Pavilion Head na si Yunfeng, ng Vice Pavilion Head na si Feng Song, Lindan, at Gavin. Sinadya man o hindi, ang malaking grupo ng mga tao na ito ay nagtulungan para i-scam siya. Si Baron ay kasalukuyang nakaistasyon sa likod na bangin, at walang ni isang multo sa loob ng 30 li radius. Bagamat ang araw ng pampublikong pagtuturo ay ginaganap taon-taon, hindi kailanman nagkaroon ng takdang petsa. Ito ay ganap na napagpasyahan sa pamamagitan ng kagustuhan ng tatlong matanda sa pavilion. Sa madaling salita, kung hindi nagpadala sina Yunfeng at Feng Song ng isang tao upang ipaalam sa kanya, hindi niya malalaman na ngayon ang araw ng pampublikong pagtuturo. Hindi nila alam kung ngayon ay araw ng pampublikong pagtuturo, at nang walang pahintulot ng Pavilion Master na si Yunfeng, hindi maaaring umalis si Baron sa kanyang post ng walang pahintulot. Normal lang para sa kanya na hindi magpakita sa oras na ganito, ngunit hindi niya inaasahan na mapapagalitan siya sa publiko ni Emerson. Kung alam ko lang, nagpadala na ako ng mensahe kay Kuya Luri kahapon. Hindi naiwasang sisihin ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid ang sarili. Hindi niya akalain na aabot ng ganito ang grupo ni Yunfeng, hindi man lang ipaalam kay Baron ang isang bagay na kasing halaga ng araw ng pampublikong paggabay. Siya rin ay abala sa pagtulong kay Terence at sa iba pa sa labas kahapon, kaya wala siyang oras upang maglakbay pababa sa likod na bangin. Gayunpaman, kung nalaman niya ng maaga na ang elder mula sa Green Cloud Pavilion ay si Emerson, babalaan sana niya si Baron kahit na ano pa man, dahil ang pang-apat na elder na ito ay kaaway ng tagapagtaguyod ng Green Cloud Pavilion sa likod niya at ni Baron. Kung may mangyayari, madaling isipin na siya ay target ni Emerson. Nakakalungkot lang na maliit lang siyang manager, paano niya malalaman ng maaga ang mga kaayusan ng matatandang ito. Inakala lamang ng kaawa-awang senior na si Baron ay na-scam, ngunit mas nag-isip si Terence kaysa sa kanya. Hinulaan na ni Terence na ang panloloko ni Baron ay isang pain lamang, at madadamay din siya. Gaya ng inaasahan, ang susunod na pangungusap ni Emerson ay nagpahayag ng kanyang mga intensyon. Dahil maganda ang relasyon ninyo ni Baron, kung gayon kailangan kitang guluhin para makabiyahe at tawagan siya. Kung hindi, makikita ng mga matatanda ng dalawa pang pavilion ang ating Green Cloud Pavilion bilang isang biro. Gaya ng inaasahan. Hindi mapigilan ni Terence na ngumiti ng malamig sa loob. Ang mga salita ni Emerson ay makatwiran at tila hindi nagtatarget o nagpapahirap sa kanya, ngunit kailangang malaman ng isa na ngayon ay isang napakabihirang araw ng pampublikong paggabay. Kung pinalampas niya ito, baka hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makabawi sa buhay niya. 30 milya ang layo ng Baron sa likod na bangin, at kahit na walang anumang pagkaantala, aabutin ng hindi bababa sa isang oras upang pabalik-balik. Sa oras na nakuha ni Terence si Baron dito, malamang na ang lahat ng mga baguhan dito ay tapos na magtanong ng kanilang mga katanungan. Napakunot ang noo ni Emerson sa pananahimik ni Terence. Anong meron? Hindi ka man lang payag na tumawag kay Baron. Hindi kaya lahat ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay ganito ang kalidad. Fourth Elder, itong si Terence ay isang bagong dating mula sa Common World. Palagi siyang masungit at hindi alam ang mga patakaran. Kasalanan ko ang lahat kung hindi ko siya turuan ng mabuti. Pakiusap parusahan siya, pang-apat na elder. Kaya galing ka sa mortal world, no wonder. Bagamat hindi ito ipinakita ni Emerson sa kanyang mukha, kitang-kita ang kawalang kasiyahan sa kanyang mga salita. Ang Sky Class Island Masters, ang saloobin sa mga practitioner mula sa secular na mundo ay nahahati sa dalawang panig. Ang isang panig ay para sa pagkakatugma, at ang kabilang panig ay para sa pagtanggi. Ang ikaapat na elder na ito ay malinaw na kabilang sa huli, at siya ang radical na panig, na nagsusulong ng pagbabawal sa lahat ng mga practitioner mula sa secular na mundo.
Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit siya sumasalungat sa likod ni Baron. Lumingon si Emerson kay Gavin at sinabing, "Ikaw si Gavin. Narinig kong binanggit ka ni Abby dati na nagsasabing napakadedikado mo sa iyong trabaho. Hindi masama, ngunit may ilang mga baguhan na hindi maaaring ukit mula sa bulok na kahoy. Kung kinakailangan, maaari pa rin tayong gumamit ng ilang mga pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, hindi tayo maaaring lumabas at itapon ang mukha ng ating Green Cloud Pavilion. 3,640 po. Oo, makikinig ako sa patnubay ng ika-4 na matanda." Tuwang-tuwa si Gavin at nagmamadaling sumagot. Sinubukan niyang makuha si Terence para sa munting espiritong si Jade para lang mapasaya si Abby na apo ng nakatatandang Emerson. Ngayon ay tila hindi nawala ng saysay ang kanyang mga pagsisikap. Kung maiiwan niya ang kanyang pangalan sa puso ng pang-4 na elder na si Emerson, may iligtas siya nito ng ilang dekada ng pagsusumikap sa hinaharap. Masayang tinanggap ni Gavin ang papuri at nakasimangot na bumaling kay Terence. "Junior brother Terence, para saan ka pa nakatayo dyan? Hanapin mo si Pavilion Master Luri, o magagalit ka ba talaga sa pang-4 na elder?" Tumingin sa kanya si Terence at magsasalita na sana nang magngalit ang mga ngipin ng lalaki at sinabing, "Pang-4 na elder, Senior Brother Mold, hindi naman sa ayaw tawagan ni Junior Brother Linford ang Pavilion Master Luri, pero ngayon ay bihirang pagkakataon para makatanggap siya ng pampublikong patnubay. Bilang bagong dating, hindi niya talaga mapalampas ang pagkakataong ito. Bakit hindi mo ako hayaang tawagan si Master Luri?" Tumingin si Terence sa lalaki ng may pasasalamat napakalaking panganib na tumayo para sa kanya sa oras na ganito. Maaaring ilabas lang ni Emerson ang kanyang galit sa kanya, at hindi ito biro para sa isang maliit na manager na tulad ng lalaki. "At sino ka?" Sinulyapan ni Emerson ang kanyang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Narinig lang niya ang pangalan ni Gavin mula sa kanyang apo na si Abby. Sa normal na kalagayan, hindi niya papansinin ang isang maliit na tagapamahala ng Welcome Pavilion, at alamin pa ang mga pangalan ng mga taong ito. Huminga ng malalim ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at sinabing, "Ika-4 na elder, ang pangalan ng disipulo ay Mapait na Kagalakan, at ako rin ang senior marshal brother na namamahala sa mga bagong disipulo sa Green Cloud Pavilion. Mapait na kaligayahan. Nakahanap ng kagalakan sa pagdurusa. Hey! Ang pangalan na ito ay medyo interesante." Si Emerson ay tumawa ng walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay sinabi ng may matuwid na tono, "Dahil alam mo na ikaw ang senior steward, dapat mong maunawaan na ang iyong kasalukuyang gawain ay upang mapanatili ang kaayusan ng mga bagong dating. Paano ka makakaalis sa iyong post nang walang pahintulot na lumabas at tumawag ng mga tao? Hayaan mo na lang itong si Terence." Saglit na nag-isip si Emerson at naramdaman niya na kahit pumayag siya sa kahilingan ni Lyndon, mukhang hindi tama na tanggihan ang karapatan ni Terence na magtanong ng ganito. Masisira nito ang kanyang imahe bilang pang-4 na elder ng Green Cloud Pavilion, kaya nagpatuloy siya, "Huwag kang mag-alala, ay lalaan ko ang iyong karapatan na magtanong. Kahit nahuli ka, gagawa ako ng exception at sasagutin ang 3 tanong para sa iyo." Bagamat ang mga salita ni Emerson ay parang kahanga-hanga gaya ng iminumungkahi ng kanyang pangalan, kailangang malaman na ang kahalagahan ng araw ng pampublikong patnubay ay hindi lamang upang sagutin ang sarili niyang 3 tanong, ngunit higit na mahalaga, ang makinig sa mga matatanda sa pagsagot sa mga tanong ng iba. Sa pamamagitan lamang ng paghahambing ay makakakuha ng mga insight. Ito ay isang napakahalagang aral para sa mga bagong dating, at ito ay nagkakahalaga pa nga ng 10 taon ng pagsusumikap. Kapag pumayag si Terence, nangangahulugan ito na maaari pa rin siyang magtanong, ngunit hindi niya maririnig ang mga sagot ng iba pang mga baguhan. Ang pagkawalang ito, sa isang kahulugan, ay mas malaki pa kaysa sa 15 piraso ng espiritual na jade na nawala ni Gavin. Gustong magpatuloy ng kawawang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Terence. Hanggat may karapatan siyang magtanong ng 3 tanong, ang iba ay hindi problema. Salamat sa pag-unawa, pang-4 na elder. Aalis na ako. Itinaas ni Terence ang kanyang mga kamay kay Emerson at umalis. Hehe. Nagtaas baba si Gavin kay Terence, halata ang pangungutya sa mga mata niya.
Kahit na ang isang nababalot ng tinak na manggugulo tulad ni Terence ay hindi man lang makalaban sa harap ng ika-4 na Elder. Sa pagkakaiba ng katayuan at lakas, maaari kanyang patayin sa ilang salita at hindi ka makapagsalita. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay bumalik sa pavilion sina Beren at Terence, pagod sa paglalakbay. Sa oras na ito, ang 3 matatanda ay tapos nang magbigay ng patnubay sa mga bagong alagad at lahat sila ay nagtipon sa pangunahing bulwagan na nagpapalitan ng kanilang mga karanasan sa pagsasanay. Nagkatinginan sina Beren at Terence, tumitibok ang kanilang puso. Ang eksenang ito ay halatang nilikha ng isang tao. Isipin mo, kung dumating si Pablo Charlton sa Starfield First High para sa isang inspection, kasama ang lahat ng mga pinuno ng paaralan, guro, at mga mag-aaral na naroroon, at pagkatapos ay ang tanging taong huli ay dumating sa harap ng lahat, at mas masahol pa, ang taong ito ay tinanggihan na ng karamihan sa mga guro at estudyante ng paaralan ano ang kanyang mararamdaman. Kung ito ay isang normal na tao, ang tanging nasa isip nila sa oras na ito ay malamang na mabilis na makahanap ng isang butas na mapagtatagwan. Ngunit hindi ginawa ni Beren. Hindi nagbago ang ekspresyon niya habang naglalakad patungo sa 3 matatanda sa gitna habang nakataas ang ulo. Pinuri siya ni Terence sa kanyang puso. Bagamat ang nakatatandang kapatid na ito na si Luri ay mukhang kasing mahina ng kanyang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, at itinuring na parang isang hindi nakikitang tao sa kabila ng pagiging pangatlong pavilion master ng Welcome Pavilion, ang tindig at katapangan ng taong ito ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Ang dahilan kung bakit nagmukhang mahina si Beren ay dahil parati siyang umaatres. Kapag ang sariling lakas ay hindi sapat, ang pagpili na umatras ay higit na matalino kaysa sa pagpili na lumaban. Nangangailangan din ito ng higit na lakas ng loob. Gayunpaman, sa isang kritikal na sitwasyon, hindi na siya maaaring umatras. Dahil kung atres siya ngayon, hindi ito retreat, kundi retreat. Alam ni Beren na sa sandaling umatras siya, ang naghihintay sa kanya ay ang walang hanggang kapahamakan. Hindi lang siya maaaring manatili sa malugod na bagong pavilion, ngunit hindi rin siya makakapagstay sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap. Kaya naman, kahit alam niyang may paparating na bagyo, kaya lang niyang sumulong ng nakataas ang ulo. Pagbati sa 3 matanda. Late dumating si Disciple Beren, patawarin mo sana ako. Yumuko si Beren. Wala siyang binanggit na dahilan, tanging taos pusong paghingi ng tawad. Matalino. Hindi maiwasan ni Terence na purihin siya sa kanyang puso. Kung itutuloy ni Beren kung bakit siya na late, dehado siya. Hindi lamang aalisin ni Yunfeng at ng iba pa ang lahat ng responsibilidad, ang 3 matataas at makapangyarihang elder na ito ay hindi man lang interesado kung bakit na late si Beren. Sa kanilang mga mata, kasalanan ni Beren kung bakit siya absent sa ganoong mahalagang araw. Kung gusto pa niyang maghanap ng dahilan, dadagdagan pa niya ang kanyang pagkakamali at ang kanyang krimen. Pero ngayon, hindi na kumibo si Beren at taos pusong inamin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Sa ganitong paraan, kahit na hindi nasisiyahan ang 3 matatanda, wala silang masabi. Kung tutuusin, minsan lang sila nahuli. Kung sila ay panghahawakan sa maliit na bagay na ito, lalabas na sila ay masyadong calculative at walang sapat na pagpaparaya. Sa gitna, sumulyap si Leonardo kay Emerson, ngunit hindi nagsalita. Pagkatapos ng lahat, ang Beren na ito ay miyembro ng Green Cloud Pavilion, kaya mas mabuting hayaan na si Emerson, isang panloob na elder, na makipag-usap sa kanya. Ito rin ay maituturing na pagbibigay sa kanya ng mukha. Kalimutan mo na, sagutin mo muna ang tanong. Mamaya na natin pag-usapan si Beren. Malamig na sumingot si Emerson at iwinagayway ang kanyang kamay. Kung tutuusin, sa harap ng napakaraming tagalabas, hindi niya magawang makita siya bilang isang biro. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.